katapatan na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, punong-puno ng awa sa amin. Na sa kabila ng aming hindi pagiging tapat sa iyo, nananatili kang tapat. Salamat sa iyong mga pangako na iyong binigay sa iyong mga anak, dahil na kay Abraham, kina David, at sa iyong mga hinirang na tunay nga na hindi ka nagbabago. Tunay na sa kabila ng aming mga pagkakasala, pagkukulang, hindi karapat-dapat, ikaw ay pumili at kung ano yung pinangakong ay tatapusin mo hanggang wakas. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ay marapatin mo na maibalik namin ang taos-puso namin pasasalamat, ang aming pagsamba sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay nananatiling tapat sa lahat ng iyong mga sinabi at lalo higit ay yung pagliligtas mo sa amin ay magaganap at totoong aming hinihintay, Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa daigdig, marami kaming mga kahirapan, nararanasan, upang sa gayon ay lalo namin mapagtagumpayan ang mga bagay dito sa mundo na ito at kung paano ikaw ay nagtagumpay sa mga kahirap naranasan mo. Ikaw ay aming tingnan upang kung paano ka nagtagumpay, sabihin na yung mga anak ay magtatagumpay. Samahan mo po kami sa aming pakikinig ng iyong mga salita at magbigay ito ng kalakasan at sigla sa pamumuhay namin sa daigdig na ito. Ito po aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen. Okay, umaga po sa ating lahat. Ng The Triumph of Christ's Suffering, Part 2. Okay, sabihin ay may kalawang bahagi pa po ito. Hindi ko nakikita yun. So, alam natin sa ating pag-aaral na ang suffering ni Jesus Christ ay pagkaalam natin na ito ay isang dakilang humiliation, talagang babaan, talagang, and also, ito ay panahon ng unjust treatment. So, hindi po makatarungan ang ginawa sa kanya at talagang hiniya po siya. Ang nakikita natin sa litrato, ang pinapako sa krus ay may saklot pa, no? Ayon po sa tradisyon ay hubot-hubad. Diba? Hamaking ka, pagtawanan ka na ikaw ay hari ng mga Hudyo, sinasabi po doon. Pag nakapako ka, kung ano yung magnanakaw, siya hari ng mga Hudyo. Pero hari na pinagtatawanan at talagang hinahamak. So, yun po ang makikita nating paghihirap na ginawa ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na iyong panahon na yun ay naging dakilang tagumpay. Sapagkat noong siya'y nagsasuffer, malaki din almost i-accomplish mo. Okay? So sa kabila ng mabigat na kanyang paghihirap, malaki po ang kanyang na-accomplish. So sa ating pong pag-aaral na ito, sa kanyang pagsusulat, okay, ni Pedro, alam natin na ang sinusulatan niya ay mga discouraged na mga Kristyano. Kung kayo ay nakakaranas ng discouragement, ang lulupay-pay, mga problema, dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon, ito'y tamang-tama para sa atin. Alam natin na ang mga Kristiyano noon ay talagang inuusig, kinukulong, napakabigat ng kanilang mga pagsubok na kararanan, di ba? Pero again, ito ay sinulat ni Pedro para ma-encourage po sila. Ma-encourage po sila na sa kabila ng merong suffering, okay, sila ay maging mapagtagumpay. Na sila ay magiging victorious, okay, sa kabila ng mga unjust suffering and persecutions.
Okay? Alam natin yan dahil nga po ay nabubuhay tayo sa hostile world. Okay? Ang tao ay talagang magsasuffer tayo dahil sa ibang tao. Diba? May naiinggit, nagsiselos, sisiraan tayo talaga. Okay? So alam natin, yan din ay naranasan ng ating Panginoon. So dito, makita natin sa ating pagharap sa suffering sa buhay natin ito, isipin natin na si Christ din ay nag-suffer unjustly. Si Christ din ay na-persecute. Siya ay kinalaban ng mga tao. Makikita natin na sa kabila ng kanyang suffering ay meron siyang ganap na tagumpay. So, siya ang dakila nating example na pwede tayong magtagumpay sa kabila ng mga kahirapang sa daigdig nito. Kaya, muli ay ating pong basahin ang paksa na ating pagbabasihan ng ating mensahe. Inaanyahan ko po na muli tayong tumayo at basahin po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22. Okay? Sabi po dito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng bisan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritu na kabilanggo. Sila ang espiritu ayaw sumunod nang sila'y matagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa niya ito, ang malaking bato, iilang tao, 8 lamang ang maligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buti. Iniligtas kayo ng bautismo sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at kayo'y nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Ito po ang salita ng Panginoon. Kung papasinin niyo, pwede na po kayong opo. Kung papasinin po natin, okay, balik tayo. Anong pasimula sa verse 18? For Christ also died. Sapagkat si Kristo, na walang kasalanan, ay namatay. At kung papasinin niyo sa verse 22, makikita niyo na sabi po dyan, siya'y umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. So dito po makita natin sa umpisa ng verse 18 hanggang sa katapusan ng verse 22, makikita natin dito na sa pagitan noon, okay, namatay siya, pero sa pagitan noon, makikita natin yung darkest hour of his death, okay, naranasan niya yung greatest triumph. Okay? Kasi pagdating kasi sa huli, makikita natin siya yung naghahari eh. Namatay nga siya, pinatay siya ng tao, okay? Pero pagdating sa dulo, siya yung naghahari. Okay yan? Okay? So dito po point atin dito na makita natin na maari na maranasan ng isang tao na mag-suffer tayo rito, okay? Matindi, okay? Pero makikita natin kahit mawalan ka ng buhay, okay? Pero ang Diyos ay magpo-provide sa iyo ng victory, okay? He can provide triumph, He can provide accomplishment para matupad yung kanyang holy purpose, okay? So, kagaya po ng ating tatalakayin, okay? Mapapansin po natin dito, meron po tayong 4 na area na kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay. Una, yung ating po pinag-aralan last time, pagtatagumpay nung nagdalay niya ang ating kasalanan, sin bearing. At ang pangalawa, ito nga yung pag-aaralan natin ngayong umaga, at triumphant sermon. At yung pangatlo, sa susunod na kakataon, yung triumphant salvation. At yung pang-apat ay the triumphant supremacy. Okay? So, yan po yung ating makikita na pag-aaralan. So, makita natin dito na si Jesus Christ ay naghirap unjust. Okay? At talagang sinasabi dito ay katustaan o alipusta, horrible, kahindik-hindik, tragic, kasindak-sindak. Okay,
Kita po natin ang description na makikita natin sa human point of view. It was painful, much suffering was involved, pero makikita natin na siya'y nagtagumpay ng taglay niya ang ating mga kasalanan. Okay? So, matindi, di ba? Kahindik-hindik talaga. At makikita natin, paano natin pinag-aralan ngayon na yung kanyang tagumpay na naranasan nung taglay niya ang ating kasalanan, sabi nga natin ay the suffering of Christ was ultimate. Ibig sabihin, final na po yun. Hindi na pwedeng ulitin. Kaya yung mga nagpapapako sa krus, kalapas na nga lang po sa Diyos yun kasi sapat na yung ginawa ni Jesus Christ eh. Bakit kapag gagayahin mo? Sinabi niya, it is finished. Di ba? Kung ang mga saserdote noon o mga pare, paulit-ulit, taon-taon sila nagsasakripisyo ng mga tupa. Okay? Nung namatay si Jesus Christ, tapos na, hindi na inulit. Okay? So, again, alam natin kaya siya nagsuffer para sa kasalanan. Okay? Hindi para maging sikat. O para maraming, yung iba kasi, nagpapanin sa mga vlogger lang para dumami ang view. Diba? Magpasikat, mag-star. No, si Jesus Christ, ginawa niya o tinis niya lahat ng paghihirap dahil sa kasalanan. And then, it is unique kasi hindi na inulit. Hindi, wala, may part 2 ba ba? Wala. Walang sequence, walang susunod eh. O next season, wala. Kundi isang beses lang at sapat na. And also, yung letter D, the suffering of Christ was comprehensive. Kasi nung araw, ang pag-uutos ng Panginoon, yung pagkahandog, ay para sa mga Hudyo lamang. Sa ilang pamilya, kay Noe, kay Abraham, ay kay Isaac, at ako. Okay? Pero dito makita natin ang lahat ng pinili ng Diyos, ang lahat ng lalapit sa Panginoon, ay pwedeng maligtas. Okay? And also, pang-5, ang sacrifice of Christ was vicarious. Okay? Ibig sabihin, ang just, si Jesus Christ, ang matuwid, ginawa niya yun para sa hindi matuwid. Okay? Nag-substitute po siya. Okay? So, yun po yung kanyang suffering. Hindi naman dapat siya mag-suffer kasi wala namang siya kasalanan. Pero siya yung naghirap para sa hindi matuwid. Okay? And then, ilan yun, 5, makita natin the suffering of Christ was purposeful. Anong dahilan kung bakit siya nag-suffer? Para saan niya tayo dalhin? Saan? Sa Wonderland? Sa Disneyland? Saan? Sa kalangitan. Okay? So, napakaganda. Kaya niya lahat tinis niya. Yung alipusta, kahindik-hindik, napakahirap. Ay tiniis niya para lang madala niya ang mga lalapit sa Panginoon. Okay? Yung mga nagsisisi, mga sasapalataya, mga mananampalataya saan? Sa langit. Okay? And then, pangalawa na ating tatalakayan ngayon ay yung tungkol sa triumphant sermon. Okay? At basahin natin sa verse 18 to 19. Basahin ko na lang po yung kulay-kulay. Ito yung unang portions kasi ay tinalaki na natin. Sabi niya, siya'y namatay ayon sa laman, okay? At muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, sabi ay nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Okay? Hihimay-himayin uli natin ang mga talatang ito. Okay? Sa wikang Ingles, sabi nga po, having been put to death in the flesh. Okay? Take note yung word na flesh. But made alive in the Spirit, which also he went and made proclamation. Okay, sa ibang translation, makikita natin he went and preached. Okay, kaya po natin pinamagatan to na the triumphant sermon. Okay, so yun po nangyari. Nung siya'y namatay, yung kanyang lupang katawan at yung kanyang espiritu naman ay nabuhay. Tapos, ano ginawa niya? He went and made proclamation. Okay, so yan po ang makikita natin. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng having been put to death in the flesh? Okay? Isayin nga natin. Okay? So, sabi niya, having put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which also he went and made proclamation. Ano po ibig sabihin ng having been put to death in the flesh? Okay?
Simple lang po yun. Okay? Ang flesh simply means his physical life ceased. Okay? Parang tao, nung namatay na siya, tumigil. Matigas. Okay? Tumigil lang po, ha? Okay? Hindi po nawala. Okay? Physical life ceased. Okay? Tumigil. He actually, ibig sabihin niya, napatay. Okay? So dito, makita natin itong talata na ito sa 1 Peter chapter 18 ay nagpapatunay na si Jesus ay tunay na napatay. Sapagkat marami po ang nagsasabi, may mga kasulatan, may mga tao, na sabi, tungkol to sa resurrection. Kaya naman siya nabuhay na maguli kasi hindi naman talaga siya totoong namatay. Hinimatay lang siya. Okay? At sabi, he really not died on the cross, medyo semi-coma lang siya. Dahil sa lamig ng kanyang puntod, na-revive siya doon at tumayo at mahal. So, ganyan po yung mga di ba? Na mga istoryang lumabas. Okay? Pero maliwanag po sa text natin dito, okay, na siya ay namatay physically. Okay? Siya ay biktima ng murder at illegal murder. Okay? Dumaan siya sa proseso, tama? Kaya siya ay namatay. So, itong statement nito ay talagang tumutukoy sa kanyang, physical death. Okay? So, yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Okay? Siya ay namatay physically, okay? And he actually died. Maliwanag po ba? At ang term na ginamit po dyan ay yung Totas, okay? Ang ibig ko sabihin niyan sa Griego ay it means to die, namatay. Okay? At ang ibig din ko sabihin niyan, ini-imply ng term niyan, strong kind of violent implications into dying. So, mapapansin natin na hindi po siya namatay lethal injection. Chuk! Die, di ba? O binaril. Okay? Na biglang patay, walang suffering. So, sinasabi po dito, pag sinabi pong thanatos, okay, meron pong matinding uri ng violent nung siya'y namatay. Di ba? Merong iba, tinotorture muna, parang pinahihirapan, huwag mo natin barilin yan, huwag natin saksakin yan. Hayaan muna natin maghirap yan hanggang sa siya ay namatay. Ganun po yun, makita natin. O ang ibig ko lang sabihin ay binibigang emphasis ito na yung kanyang kamatayan, the suffering that was associated with his dying. So, nung namatay po talaga si Jesus Christ, nagsuffer po siya. Okay? Ang hirap. Sana sa inyong pakikinig dito mga kapatid, isipin nyo dapat kayo yung gumano. Tayo dapat mag-suffer. Pero bakit natin isipin? So, dito makita natin nung tinapos niya ang kanyang earthly life sa mundo na ito, it was a painful end. Maliwanag po ba? Na alam natin na kung hindi siya namatay, anong gagawin po ng mga soldier? Tingnan natin po yung sa istorya. Sa John chapter 19, verse 32 to 37. Ano sabi doon? Pumunta na nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Di ba tatlo sila? Si Jesus Christ nasa gitna, isa yung nasa kanan, isa sa kaliwa. Pagdating po ng mga kawal, buhay pa yung dalawa. So anong ginawa? Binali po ito. Kasi kapag ikaw po ay nakapako, okay? At nakapako rin yan, nakaalalay pa. Pero kapag bali na yan, wala nang susuporta, ito na lang, mahihirapan ka ng huminga. Okay? Pag nakabitin ka, hirap ka ng huminga at mamamatay ka. Okay? So, buhay pa yung yung dalawang kasabay niya, magnanakaw. Kaya nung nakita ng mga kawal na buhay pa, binali ang kanilang binti para mahirapan silang huminga. Intindihan niyo? Huwag niyong gayahin, ha? Huwag niyo. Gusto ko lang i-stress sa inyo. Iyan niyo sarili niyo. Pero sabi dito sa verse 33, muling pagdating nila ng Jesus, nakita nila ang patay na ito. Okay? Hindi na nila binali ang kanyang mga binti.
Ganyan, ha? Ibig sabihin, may kawan, may tumingin. Di ba? Minsan, patay, pupunta sa doktor, tinitingnan kung buhay pa, di ba? Hindi lang, basta ililibing mo niya, di ba? May medical death certificate pa, tama, no? Okay? Pero, nagsigurado pa rin sila. Anong ginawa nila? Sinaksak ng isang kawan ang tagiliran ni Jesus sa magitan ng sibat at agad, dumaloy ang dugo at tubig. Okay? Very fresh pa. Na talagang namatay. Meron pa. Talagang totoo yun. Natao yun. Okay? And then, tingnan nyo sa verse 35, sinabi dito. Ang nakita nito, ito yung si Juan, naghahayag upang kayo'y maniwala. Kasi nga, maraming lalabas na controversial eh. Hindi naman totoo mamatay siya, di ba? Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Okay? Kasi nga ngayon, maraming questionin yun eh. Tapos, alam niyo yung dahilan kung bakit hindi nabali? Sabi kasi sa verse 36, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. Kaya namatay kagad siya. Hindi na kailangan baliin pa ng kawal ang kanyang buto. At yan po ay maliwanag na sinasabi sa Psalms 34 verse 20. At doon naman sa 37, sabi niya, ang mga bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabing, pagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. So lahat po ng patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, nakasulat po yan sa lumang tipan. At nangyari ito. Kanya? Okay? So, I hope na makita natin na yung paghihirap at kamatayan ng Panginoon ay talagang nakatala sa Biblia at nangyari. Okay? So, sabi po dito, ay gaya kanina, siya ay namatay, having been put to death in the flesh. Okay? Sabi nga kanina, di ba? Ngayon naman, tingnan naman natin yung kataga o phrase na sinasabing, but made alive in the spirit. So, yung flesh, tumutukoy sa kanyang physical na katawan na talagang namatay. Definitely. Walang question. Diba? Tama? May patunay. Okay? Alam nyo kasi, sa talatang ito ay maraming iba't ibang klaseng interpretasyon. Kagaya sabi nga sa inyo, na may mga kulto na ang ginagawa nila, nangangaral sa patay, pupunta sa simenteryo. Nangangaral sila doon sa kulto, di ba? Maraming ganong klaseng mga lumalabas na kaisipan. Okay? Pero titingnan natin ngayon, kagaya nga sabi ni John MacArthur, ay talagang hindi yung the best na pag-aaral ay talagang nakita niya at maliwanag din. Kung titingnan nyo yung sa translation ng Tagalog, malinaw na. Okay? Pero yung iba kasi noon ay talagang iba-iba yung kailang paniniwala doon. Okay? Isa-isahin natin. Sabi diyan, yung physically, he was dead talaga, di ba? Yung physical na katawan niya, patay talaga yon. Okay? Hindi siya hinimatay or nawala lang, coma. Okay? Maliwanag. Pero sabi dito, but his spirit, But in spirit, he was, alive. Okay? Buhay siya. Okay? At makita natin dito, sabi niya, he was alive in spirit. Small s lang po yun. No? Kasi sa ibang translation, ginagawang capital S at tumutukoy daw po yun sa Holy Spirit. Okay? By the way, sa Greek daw po ay walang capital. Okay? Pero yung ibang translation, akala yung yung alive in spirit capital, tumutukoy daw ito sa Holy Spirit. Okay? Pero titingnan natin dito, dalawa, sa talatang ito, ginamit yung flesh and spirit. Di ba? Nakita natin yun. Di ba? Flesh and spirit. Kumbaga sa isang tao, meron kang flesh at meron kang spirit. Tama? The human flesh, alam natin yan, yung physical body natin. Tama? Yung human spirit, it is the spirit of a man. Kagaya ni Jesus Christ, di ba nagkatawang tao siya, meron siyang physical na body. Tama? At meron din siyang spirit of a man. Okay? So, maliwanag po dito na hindi ito ang Holy Spirit, kundi yung kanyang spirito ay nabuhay. Okay? Ano ibig sabihin natin yan? So, sabi nila, ito daw ay reference sa resurrection. Pero maliwanag po ito eh.
pag resurrection, ang ibig sabihin, He was put to death in the flesh, but He was raised again in the flesh. Di ba? Pag resurrection, namatay yung physical mo, di ba? Nung nabuhay siya, may physical na katawan din siya. Kaya lang glorified. Maliwanag yun? Hindi i-spiritual lang yun, okay? So, hindi po ito tungkol sa resurrection ng kanyang katawan. Kundi sinasabi dito, resurrection, okay? It was the resurrection of the body, yung physical resurrection, okay? So, maliwanag po dito, the point is, he was resurrected, but though dead in the flesh, okay, he was alive in the spirit. Okay? Yung pong ibig sabihin, bagamat patay ang kanyang lupang katawan, pero ang kanyang espiritu ay buhay. Okay? Maliwanag po yan kasi sabi, you could kill his body, pwede niyong patayin o ipako sa krus ang katawan ni Jesus Christ, but you cannot kill the eternal Christ. Maliwanag? Diba na ipako nila sa krus si Jesus Christ, namatay talaga physically, pero ano sabi ng Biblia? Ang kanyang spirito ay ano? Alive. Okay? Kasi hindi mo kayang patayin ang eternal Christ. Okay? So, while his body was in the grave, ano nangyari sa kanyang spirito? Was alive. Okay? So, huwag natin ding interpret ito sa mga tao, ha? Na kapag namatay, saan ka man naroon, naglalakbay siya. Okay? O yung sinasabi na may 40 days pa. Si Jesus lang yun. Okay, makita natin, ha? Maliwanag yun, ha? Okay. So, maliwanag dito doon sinasabi sa verse 18, He made alive in the Spirit. Okay? So, dito, ito yung misteryo talaga makikita natin na gustong ipaliwanag sa atin ni Peter. Okay? At intindihin natin, sinasabi, namatay ang kanyang flesh, but made alive in the Spirit. So, ina-assume natin dito na namatay din siya dead in spirit. Okay? Ina-assume natin na siya ay dumating, nung siya ay namatay sa cross, naranasan niya yung mamatay spiritually. Okay? Pero makita natin, siya naman ay binuhay in the spirit. Okay? So, ano po ba ibig sabihin ng namatay in the spirit? Okay? In other words, napakita din po ito, experiencing some kind of spiritual death. At ano ba ibig sabihin ng spiritual death? It defines as separation from God. Hey, by the way, ang death, ibig niyong sabihin niya na separation. Ang physical death, humiwalay yung spirito mo sa iyong katawan. Tama? Ang spiritual death po naman, hiwalay ka sa Diyos. Yung spirito mo, hiwalay sa Diyos. Okay. Paano nangyari ito kay Jesus Christ? Alam natin. Okay? Ano sinabi ni Jesus Christ nung nasa cross? Ano sabi niya? My God, why have you, forsaken me? Napahiwalay siya sa Diyos. Kaya, naranasan niya, dahil taglay niya ang ating kasalanan, at ayaw ng Diyos na makita yung kasalanan na sa kanya, tumalikod ang Diyos. At sabi niya, my God, why have you forsaken me? Okay? So, maliwanag po dito na naniniwala po tayo, there was a separation from God. Okay? Separation, not cessations of existence. Okay? Napahiwalay siya pangsamantala sa presensya ng Diyos, okay? Dahil nga taglay niya yung ating kasalanan, pero hindi tumigil siya. Sabihin, wala na siyang function. Okay? Wala na siyang silbi. Okay? Ang espiritu niya ay buhay. Okay? He didn't cease to exist because He was eternal. Hindi tumitigil ang pagka-Diyos niya sapagkat siya ay eternal. Siya ay Diyos. Maliwanag po ba? Kaya hindi namamatay ang Diyos. Namatay lang yung physical niya. Maliwanag po ba yan? Kaya wag mo sasabihin namatay ang Diyos. Contradicting po yun. Kasi ang Diyos ay eternal, hindi pwedeng mamatay. Na-separate lang siya from the meantime, samantala,
Dahil nga, dala niya yung ating kasalanan. Okay? Kaya pag sinabi pong, ito yan, ibigay ko pa kayo ng maliwanag na explanation. Kapag ang isang tao, human being, died, they don't cease to exist. Pag namatay ka po, okay, masatubig dito. Kapag ang isang human being namatay, saan siya punta? Sa kabaong. Okay? Sabi, ay, wala na siya. Tama? Sabihin niya. Mali po. Ang tao, habang siya'y nabubuhay pa, okay, hindi pa siya nakakaranas ng physical death, okay? Habang buhay pa siya, pwede niyang maranasan ang tinatawag na spiritual death habang siya'y nabubuhay. Ano ba yung ibig sabihin ng spiritual death? Pagkahiwalay sa Diyos. Maraming tao, hiwalay sa Diyos. Okay? Hindi nila iniibig ang Diyos. Wala silang panahon sa Diyos. Alaban sila ng Diyos dahil sa kanilang hindi pananampalataya sa kanila. Okay? At ang tao, okay, bukod sa mararanasan na nila habang nabubuhay pa, yung sabihin, nalakad pa sila, may hininga sila. Ano pwede nilang maranasan? Spiritual death. Ano ibig sabihin ng spiritual death? Pagkahiwalay sa Diyos. Malayo sa Diyos. Wala silang oras sa Diyos. Okay? And also, hindi lang spiritual death ang pwedeng maranasan ng tao, pwede pa nilang maranasan ang tinatawag na eternal death. At ito ay maranasan nila sa kabilang buhay if they die without Christ. But they don't cease to exist. Kaya makikita natin na akala na ay nagpahinga na, natapos ng kanyang paghihirap. Wrong. Kaya habang nabubuhay ka, kailangan magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kasi kapag wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka lang spiritually dead, kundi mararanasan mo pa yung eternal death. Ibig sabihin, panghabang panon kang hiwalay sa Diyos. Saan yun? Sa impyerno. Kasi kapag kasama mo ang Diyos, eternal life yun. Mula po ba? Kaya ito po ang function kung bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos. We preach the gospel. Para habang buhay pa ang tao, titigil yung tinatawag na spiritual death. So, ito po yung sabi na makita natin. So, Christ went through some kind of separations from God. Nung namatay po siya sa cross, naranasan niya yung separation from God. Yung po ang kalagayan ng tao. Kasi nung si Jesus ay namatay sa cross, taglay niya ang kasalanan ng tao. Tayong lahat na tao na makasalanan, nararanasan natin ito, spiritually dead tayo kasi sa kasalanan. Kasi galit ang Diyos sa kasalanan. Okay? Pero makikita natin, hindi tumitigil o not a cessation of His existence. Okay? Hindi. Tumitigil siya. Okay? Yung kanyang pag-exist na higit sa spiritual death na mangyayari sa tao. Kasi ang tao, pwede siyang sabihin natin spiritually dead, pero kapag siya ay pinatawad ng Diyos, siya ay nanampalataya sa Diyos, hindi na siya hiwalay sa Diyos. Tumitigil yung spiritual death. Binibigyan na siya ng buhay. Okay? Katulad din ni Jesus Christ, nung namatay siya sa cross, okay? For a moment, panandalian, nung taglay niya ang kasalanan ng tao, okay? Ang ginawa ng Diyos ay tumalikod. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya sana mga kapatid, yun pong dapat isipin ninyo. Sa every time na nagawa tayo ng kasalanan, galit ang Diyos yun. Okay? Kaya hindi niya pinalampas. Imagine niyo, sarili niyang anak ang pinarusahan niya. Ang sarili niyang anak ang magbabayad sa inyong kasalanan ko. At tiniis niya yun na siya'y mapahiwalay sa kanyang ama. Dahil sa kasalanan. Maliwanag ba? Pero maliwanag din sinasabi dito,
He did not cease to exist. Okay? But there was a kind of spiritual death, pansamantalang pagkahiwalay, spiritual niya, spirit, ang ibig sabihin ng spiritual death, separation from God, at the point in which he was made sin. Yung pong ibig sabihin. Ginawa siyang kasalanan. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Kasi anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, maliwanag po dito na naranasan ni Jesus Christ yung separation. Pero bago yun, ay makikita natin yung meron siyang, kung habang siya'y nasa cross, ay meron po siyang final word, okay, na sinasabi niyang Ama. Okay? So, pero bago yun, nabanggit niya yung Ama, ay naranasan niya muna sabihin, My God, why have you forsaken me? Yan po yung binanggit niya sa Matthew 27 verse 46. Okay? So, habang taglay niya yung kasalanan ng tao sa libutan, sinabi niya, My God, why have you forsaken me? Mga kapatid, ito yung larawan ng taong makasalanan. Kaya they are called spiritually dead. Separated ka sa Diyos. Okay? Pero noong bago siya mamatay sa cross, okay? Ano tawag niya ulit ngayon? Father na. Okay? Ano yan? Temporary lang. Sandali lamang. Pero bandang uli, ano tawag niya uli? Father na. Into thy hand, I commit my spirit. Ano? Okay? So talagang totoo, kaya siya namatay. Kaya siya victorious nung kahit napakatindi ng kanyang paghihirap, taglay niya yung kasalanan. Kasi kung hindi niya tataglay yung kasalanan, walang pambayad. Hindi masasatisfy ang Diyos. Kasi ano kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Yung malaking utang natin sa Diyos, hindi mababayaran. Si Jesus ang nagbayad. Kaya para sa inyo, kung malaki utang ninyo, hindi nyo kayang bayaran. Wow, binayaran na. Salamat. Diba? Masarap. Diba? So, kita natin dito, whatever experience of spiritual separation na meron siya was only for a moment, sandali lang, when he was made sin. Okay? Sandali lamang na naseparate siya sa Ama dahil taglay niya ang ating kasalanan. Okay? Pero ano sabi? His spirit was made alive and he committed it to God. Binuhay. So, pag sinabi binuhay ang iyong spirito, ibig sabihin, nakaranas ng kamatayan. Pero sandali lang. Tama? At nabuhay ito, at yung kanyang spirito, pinagkatiwala niya sa Diyos Ama. Okay? So, maliwanag po dito na habang nakapako si Jesus Christ sa cross, saan napunta yung kanyang katawan? Saan pumunta yung kanyang katawan nung pinako sa cross? Saan dinala yung kanyang katawan? Sa bangin? Sa dagat? Sinunog ba? Saan? Saan? Sa simenteryo? Saan? Sa libingan, sa tomb. Tama? Parang hindi nyo alam Yung kanyang katawan namatay, at ang sabi yung spirito niya ay buhay. So yung kanyang katawan, saan pumunta? Sa simenteryo o sa puntod. Tama? Okay. Sa puntod ni Joseph of Arimathea. Ngayon, ang pangalawang tanong ay, saan nagpunta ang kanyang espiritu? Saan? Sabi, namatay yung physical niya, pero yung espiritu niya ay nabuhay. Saan pumunta? Saan ka man naroroon? Okay, sabi ng iba, saan ka man naroroon? Tingnan nyo sa verse 19. Ano sabi niya? In which that is in his spirit, also he went, saan pumunta? And made proclamation to the spirit now in prison. Ay may pinuntahan at nangaral. Sino yung pinangaralan? Espiritu rin. Espiritu saan? Na nakabilanggo. Okay, ano ibig sabihin ba ng in which? Ibig sabihin to, yung living spirit niya na nakahiwalay sa kanyang katawan, na yung kanyang katawan ay nasaan? Nasa libingan,
Okay? Ay yung Espiritu niya ay buhay, kasi nga siya ay eternal Christ, went someplace, may pinuntahan. Maliwanag po ba? May definite na pinuntahan, hindi yung sinasabi ng iba, saan ka man naroroon. Maliwanag po ba? Okay? So, ang verb na ginamit po dyan ay tinatawag na a personal going. May talagang pinuntahan siya. At yan po ay ginamit din sa verse 22 na nagtatranslate having gone. May pinuntahan. It is the same verb. Ibig sabihin ay means literally to go somewhere else. Meron talagang pinuntahan siya. Hindi yung nagpaligo-ligo na walang direksyon. Okay? May paniniwala ng iba pag namatay, ang Espiritu saan ka man naroroon. No, si Jesus Christ nung namatay, ang kanyang katawan nasa sementeryo, sa pulkod, pero yung kanyang Espiritu may pinuntahan at nangaral pa. Okay? Sa mga Espiritu din na nakabilanggo. Okay? Mamaya, talakayin natin kung saan yun. Okay? Pero titingnan natin ang kanyang Espiritu, sabi, had been with his body on the cross, and when he died, his spirit went somewhere else. Maliwanag yun, ha? Ang kanyang Espiritu, nag-e-enjoy ng benefit of being alive. Kaya, pag namatay ang tao, hindi tumigil na. Yung Espiritu, kasi yung inner man niya, yung Espiritu, talagang buhay pa rin, just like Jesus Christ. Okay? And also, yung kanyang Espiritu ay hindi nakalaan o ibinigay for judgment. Kasi sa Biblia, sa Hebrews 9:27, it is appointed to man to die once and then judgment na. Sabi, pupunta ka sa impyerno o pupunta ka sa langit. Hindi kayo saan ka man naroroon. Maliwanag? Ay, ha? So, ang Espiritu ng Jesus Christ ay hindi inilalaan para hatulan. Ang kanyang Espiritu din ay hindi nakalaan para sa eternal death. Ang habang panahon na hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin po ng eternal death. Susunod, ang Espiritu niya did not experience the second death. Okay? Ang first death kasi spiritual death, may physical death at eternal death. Okay? Physical death yung una. Sinasabing physical death, yun yung first death. Alam natin, tama? Yung pumupunta sa cemetery doon sa aming, marami nga sa tapat namin. Okay? Ang second death, yun yung tinatawag na pagkahiwalay mo sa Diyos forever. Okay? Na mangyayari sa mga hindi matuwid who feels the wrath of God. Mararanasan nila ang puot ng Diyos sa impyerno. Graduate. Bakit nga ba tayo nililigtas? Saan tayo niligtas ng Diyos? Sa puot ng Diyos. Akala nyo, iniligtas kayo kay Satanas? Iniligtas kayo sa Diablo? No. Kaya namatay si Jesus Christ to save us sa puot ng Diyos. Kaya niya binayaran yung kasi galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya siya yung namatay. Siya yung nagbayad para pag namatay kayo, hindi kayo dadalhin sa impyerno. Kasi kapag namatay ang isang tao na hindi nananampalataya sa Diyos, hindi niya kinikilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay, mararanasan niya ang puot ng Diyos. Okay? Kaya ang kanyang Espiritu ay na-release into God's perfect purpose. Okay? Kaya hinayaan ng Diyos na mamatay siya mag-suffer. At nung namatay siya, hinayaan din ng Diyos na yung kanyang Espiritu ay pumunta sa ibang lugar. Kaya ang tanong, where did he go? Okay? Ang sabi po dyan, maliwanag dyan, siya ay pumunta at siya ay made proclamation. Siya ay nagbigay ng sermon. Sa simbahan ba siya pumunta? Sabi, he went somewhere to preach. At ano yung kanyang pinreach? A triumphant sermon. Okay? So, makikita natin dito, bago yung physical resurrection niya,
Okay? Yung kanyang espiritu ay kumikilos sa spiritual realm. Okay? Sa mundo ng mga espiritu. Okay? So, yung verb na ginamit sa preach, okay, ay hindi na preach or to make proclamation ay hindi eugelis. Okay? Ang ibig po sabihin ng eugelis ay to preach the gospel. Yung mag-preach ka ng ebanghelyo. Okay? Ang ginamit lang pong verb dito ay yung verb na krus, which means to make a proclamation, pagpapahayag, o to announce a triumph. Sasabihin mo na nagtagumpay. It is a herald. Nagbabalita ka. Kinukwento mo, sinasabi mo yung tagumpay. Sa isang pong labanan, ang hari o kaya yung general, okay, pag nanalo po sila sa gera, meron pong nakakabayo dyan. Tutututututut, gano'n siya. Sasabihin niya, nagtagumpay ang mga hari. Nagtagumpay tayo. Merong magsasalita. Sisigaw talaga yan. Sasabihin sila ay nagtagumpay. I-announce niya po yan. So, dito, makita natin, hindi po siya nangangaral ng ebanghelyo sa spiritual world na ginagawa po ng sinasabi sa inyo mga kulto na pupunta sa simeteryo mga ngaral. Uy, tanggapin nyo. Magsisi kayo sa inyong kasalanan. Hindi po ganoon. Yun ang interpretasyon ng iba dito. Okay? Hindi po pag-e-evangelize, kundi pagpo-proclaim lang po. Okay? Ano yung kanyang ginagawa? He was announcing, proclaiming, heralding a triumph. Nanalo. Okay? Tungkol saan ang panalo niya? Sa loto? Sa basketball? Sa tennis? Saan? Okay? Obvious po. His triumph over sin. His triumph over death. Kasi yung hindi kayang bayanan ng tao na kasalanan, binayaran niya. Ano ko bayaran ng kasalanan? Kamatayan. Okay? Eh kahit kayo mamatay pa ulit-ulitin, tatarin kayo. Hindi kayo karapat-dapat kasi ang dapat ihandog sa Diyos, walang kasalanan. Yung tupang pinahandog siya ng walang batik, ibig sabihin, blameless, sinless. Meron bang tao? Wala. Kaya siya lamang ang inoffer na walang kasalanan. Meron bang tao na buhay uli? Wala. Kahit may AI, may robotic, mayroong mahuhusay na ngayon scientist, hindi nila kayang buhayin ang isang patay. It is only Jesus Christ at pinatunayan niya nung nabubuhay pa siya rito at binuhay niya si Lazarus. Siya lamang ang merong kapangyarihan. Tama? Victory. He also announced the triumph over hell. Okay? Yung impyerno, yung kanyang pintahan, hindi siya makakapture. Oh, kulong ka, nandito ka sa impyerno, hindi ka na makakalis dito. No, he's just proclaiming it. Okay? By the way, may isang writer doon, nung namatay daw si Jesus Christ, alam niyo ba ginagawa ng mga sa impyerno? Nagsasay sila, parang kalasingan sila. Yay! Natalo, namatay si Jesus Christ. Pero namatay, boy, victorious ako, alam niyo. Hindi yun. Ako niyo yun, nagkaroon katagumpayan niya. Triumph over demons, mga demonyo, and most especially kay Satanas. Okay? So, yan po makikita natin na accomplish ni Jesus sa kabila ng kanyang suffering, paghihirap. Nung namatay siya sa cross, siya ay pumunta doon sa impyerno para magpahayag ng tagumpay. Ito po ang ibig sabihin ng verb na ito, to proclaim victory. Okay? Nasa kabila na may hirap, naranasan siya, unjust suffering. By the way, kanina, para doon sa pakanan ng iba, na ang kamatay ni Jesus Christ ay hindi lethal injection o binaril, no? Mabilis na matay. No, naghirap siya. Inalipusta siya. Inamak siya. Bago pa siya ipako sa krus, nilagyan na siya ng koronang tinik,
binuraan, binubok, hubot-hubat. Lahat yan, tiniis ng Panginoon. Pero sa kabila ng hirap niya, mga kapatid, nagtagumpay siya. Kung meron man kayong kahirapan na naranasan, wala sa kaligin niya ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang suggestion ni Peter sa kanyang sinusulatan na nagsasuffer ng mga persecution dahil sa kanilang pagiging Kristyano, tingnan niyo ang Panginoon. Sa kabila ng matinding kahirapan, meron siya. Nagtagumpay siya. Okay? Tingnan niyo yung sinasabi doon sa verse 20, sabi niya, sila, mga espiritu, ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos ng panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Okay. Ang susunod na tanong natin, saan siya, now, to whom did he make this announcement? Okay? Kanino ba siya nagpahayag ng proclamation o yung papahayagan ng victory? Sabi nga sa verse 19, he made it to the Spirit. Okay? Spirit. Ngayon ang tanong, sino ba yung Spirit na yun? Okay? At nga sinasabi ko sa inyo, sa verse 20, merong small, mali ako eh. Dapat small letter lang yan. Spirit, okay? Mali yung typing ko. Tapos sa verse 20, makikita natin kanina, ulit lang tayo. Merong tinatawag doon na tao, 8 lamang. Okay? Merong binanggit doon silang mga espiritu sa unang bahagi, ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos, okay, ng panahon ni Noe. At doon, sabi doon naman sa huling bahagi, iilang tao, 8 lamang. Okay? So, dito makita natin na may dalawang tinutukoy dito. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ang pinahayagan niya ay yung mga espiritu. Okay? Iba yung espiritu na yun at iba yung 8 person na binanggit na naligtas. Yun yung pamilya ni Noe. Di ba? So dito, ang tawag ni Pedro sa tao ay soul. Okay? At yung spirit naman ay kakaiba. Kasi sa New Testament, okay, always use the term spirit ay tinutukoy kanino? Sa mga angels. Okay? Sa mga anghel. Never to man without a qualifying genitive. Okay? Ang angel po kasi walang qualifying genitive. Okay? At yan po ay maliwanag na sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 23. Okay? Yung paggamit nga po ng spirit sa New Testament ay tumutukoy sa mga anghel. Sabi dito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay ng atala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ang mga espiritu, mga taong ganap na pinasasakla. Sa English po, the spirit of just men made perfect. Na ito yung nga po yung sa kalangitan. So, ang pag binanggit po sa Bible, the spirit, ito ay tumutungkoy sa angels. Okay? Liwanag ko ba yun? At kaya po, dito sa verse 22 ng chapter 3 sa ating talata, sabi dito, nang umakyat sa langit si Jesus Christ at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel. Okay? At sa mga kapangyarihan sa langit. Okay? So, maliwanag po dito na yung spirit na pinuntahan ni Jesus Christ nung namatay yung kanyang physical body at yung kanya namang espiritu ay alive, saan nga pumunta? Sa espiritu ng mga nasa prison. Okay, maliwanag ko yun. Ano yung gusto na? He went to declare his victory over kanino? Sa mga demons. And the spirit refers to demons. Kasi iba yung, di ba sabi sa iyo, ang spirit ay tumutungkoy sa mga anghel. Ang demonyo rin po ay anghel. Alam niyo po ba yun? Meron dalawang
klaseng anghel. Meron tinatawag na holy angel and fallen angel. Sabi sa Biblia, 1/3 of the angels, sabihin natin para madali, no? Kung 900 million, okay, ang anghel, 1/3 is 300 million kasama ni Lucifer. Natin yun? Mas marami pa rin natira. Okay? So, doon po sa mga demonyo, okay, di ba? May holy and fallen angel. Okay? Yung fallen angel, meron dalawang klase pa rin yan. Okay? Meron tinatawag na bound, okay? Nakatali at hindi, nakakulong at hindi nakakulong. Doon naman sa nakakulong, merong permanent and hindi permanent. Okay? Sa susunod natin nag-aaral yan. So, ang pinuntahan ng Panginoon ay yung mga nakakulong. Kasi bakit? Kasi sabi dito, because the spirit were in what? Ano? Prison, nakakulong. Kaya masasabi natin na ito ay mga anghel na demonyo o mga fallen angel kasi nakakulong. Okay? So, maliwanag din dito, nung pumunta si Jesus Christ, ay nangaral lang siya ng proclamations of victory. Hindi siya nangaral ng salvation. Bakit? Kasi ang demonyo, hindi na po masisave yun. Ang demonyo ay nahulog forever, down forever, na nakalak po sila in destiny. Doon. Hindi na po sila naliligtas. Kaya hindi po nag-preach ng gospel si Jesus Christ doon. Okay? Nakagaya ng ginagawa ng mga ibang kulto na nangangaral sa mga patay o sa mga espiritu na namatay niya. No, it's not. Jesus Christ did not do that. Okay? Kasi, ano sabi ng Biblia? Hebrews 2 verse 16, He doesn't redeem. Hindi niya pinapalaya ang mga espiritu, kundi ang nire-redeem niya o pinapalaya niya ay ang people. Sabi diyan sa verse 16, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Okay, yung anghel na fallen angel, sa halip ay ano, ang mga anak ni Abraham. Ang anak po na Abraham ay ito yung pinangakuan ng Diyos na mga hinirang niya. Maliwanag? So, hindi po, maliwanag po na hindi niya pinalalaya ang mga espiritu ng demonyo, kundi ang pinalalaya niya at iniligtas niya ay ang mga taong kanyang iniligtas. Okay? So, maliwanag po yan. So, whatever, ano man ang sinabi niya sa mga demonyo, hindi message of salvation, it was a cross. It was a heralding of triumph. Okay? Sinasabi kaya pumunta si Jesus Christ, yung espiritu niya pumunta sa impyerno, sa mga demonyo, para sabihin ang kanyang tagumpay. Maliwanag po ba? Kaya ang susunod po na tanong, bakit? Why would he go and herald a triumph to a bunch of them? Bakit pumunta siya sa impyerno? Bakit yun ang pinangaralan yung mga demonyo niyo? Okay? Gusto niyo malaman? Bumalik kayo sa susunod na linggo. Okay? To be continued. At mahaba po kasing istorya ito. Kasi sa pasimula pa lamang, sa Genesis pa lamang, makikita natin na may labanan na ang Diyos at si Satanas. Okay? Napakahabang istorya po ito. Sapagkat sabi ng Biblia, sa Genesis pa lamang, ang anak ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas ng demonyo. So, si Satanas, sa umpisa pa lamang, magkalaban na sila. Lahat ng plano ng Diyos tungkol kay Jesus Christ ay gagawin niya, hahadlangan niya para hindi mangyari. Pero hindi nangyari. At nanalo na. At sabi nga sa inyo, nagtutuwa na sila, nag-iinuwa na sila, nagpa-party-party na sila, biglang dumating si Jesus Christ. Saklap, di ba? So, I hope na mga kapatid, mayroon man tayong naranasang hirap sa buhay, dalawang bagay po kung bakit naghihirap ang tao. Gusto ko lang pong bumalik dito. Sa verse 17, chapter 3, verse 17, sabi niya,
Higit na mainam na kayo'y magdusa sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, dalawang bagay, pwede tayo maghirap. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, yung mga Kristyano, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, inuusik sila kasi galit ang tao guys. Galit ang demonyo. Gumagamit ang demonyo ng mga tao para sirain ka. Diba? Kagaya ni Jesus Christ, ginamit ng demonyo ang mga tao, ipako sa krus. Diba? Wala naman siya kasalanan. Sabi nga ni Pilato, wala akong makita kasalanan. Wala naman talaga Pero sinulsulan ng demonyo ang mga pare, mga taong pinakain pa niya. Masaklap nung ipako sa krus. Ano nga nangyari? Okay? Maghirap siya. Deserve ba ni Jesus Christ yun? Hindi. Pero nangyari. Pinahintulot ng Diyos. Sabi dito, mapalad. Kahit maghirap ka sa paggawa mo ng kabutihan, mas mapalad ka. Kasi nga, nangyari kay Jesus Christ, naging victorious siya. Dalawa na yung ating napag-aralan, di ba? Sa pagdala niya sa krus, nagtagumpay siya. Okay? Kaya niya ginawa yun para dalhin ang tao sa langit. Pangalawa, pwede tayong maghirap kasi pag may ginawa tayong kasalanan. At yun ang ayaw kong mangyari sa inyo. At ayaw nyo rin siguro yun. Pero, mapalad pa rin kayo. Kasi sabi sa Biblia, kung talagang anak ka, papaluin ka. Diba pag ikaw nagkamali, pinalo ka, nagsuffer ka, uulitin mo pa ba? Diba hindi na? May consequence kasi yun. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, pag ikaw ay Kristiyano, nagkamali ka, may mali kang ginawa, hindi ka sumusunod sa Diyos, papaluin ka niya. Kasi, mahal ka niya. Pag sinabi ng tatay ninyo, bahala ka na sa buhay mo, ay delikado yung mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ka hindi nakakaranas ng parusa ng Diyos dahil pinoprotektahan ka ng Diyos. Pero kapag sinabi ng Diyos sa iyo, bahala na. Kagaya na nangyari sa Romans, dahil sa kailang kasamaan, hinayaan na sila ng Diyos. Wala na yung proteksyon ng Diyos. Mararanasan mo na yung hirap sa buhay. Mga kapatid, sana'y makita niyo ito. Ano man ang naranasan niyo, dahil sa inyong pagsunod sa Panginoon, mayroon kayo ng suffering, puputsain kayo ng mga kasama niyo, mga barkada niyo, ganyan ka. Iniwanan mo na kami. Ang dati natin, ginagawa na ako silang Panginoon. Mapalad ka. At kung meron ka mang pagkakamaling ginawa, at pinalo ka ng Panginoon, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kasi mahal ka niya. Kasi ang tunay na anak, pinapalo at itinutuloy. Para hindi na kumulit. Sana ay sa susunod na pagkakataon ay ipagpapatuloy po natin ito, yung pagkatagumpay na naranasan ng Panginoon sa kabila ng kanyang kahirapan. Apat po ito. Nasa pangalawa lang po tayo at hindi pa ito tapos. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa mga magagandang mensahe na itinala mo sa banal na kasulatan na kung paano nagtiis ng hirap, sakit, kahihiyan, kalipusta ang aming Panginoong Hesus na iyong anak. Tiniis niya ang lahat ng ito para bayaran ang kasalanan namin mga tao. Upang sa gayon ang sino mang lalapit sa Kanya na iyong hinirang at pinili Panginoon ay hindi mo itataboy at papatawarin mo po Panginoon at sila Panginoon ay hindi makakaranas na yung puot, yung galit, kaya merong impyerno na walang hanggang parusa at pagkahiwalay sa iyo. Panginoon, ito yung namin nakita ngayong umaga na sa kabila ng hirap, kamatayan na naranasan ng aming Panginoon Hesus, bagamat namatay ang kanyang pisikal na katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay buhay at tagumpay at na-overcome niya ang kamatayan at siya'y nabuhay na magulo. At gayon din ang iyong pangako sa sino man magsisisi sa kanilang kasalanan at mananampalataya sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nawa Panginoon, ito'y mangyari sa bawat isa sa amin na nakakatakot
makinig ng iyong salita. Sapagkat kakilakilabot, Panginoon, ang parusang doon sa impyerno sa mga taong mamamatay na walang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Kaya hiling po namin tulong at kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu ay kunbitin mo po kami upang maging maayos ang aming buhay ayon sa iyong plano sa amin. Binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa tanging karapatan at pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabay po tayo.